Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Anumang kahirapan o kalungkutan na pinagdadaanan mo ngayon, ito'y mapapalitan ng kagalakan. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinapaalala ng Diyos ang isang babaeng manganganak na ay makakaramdam ng pagkahapis dahil alam niya na paparating na ang paghihirap. Ngunit, pag ito'y nalampasan na niya at kapag nailabas na yung kanyang anak, lahat ng kanyang kahirapan na naranasan ay mawawala na dahil mapapalitan ng kagalakan. Sa ating buhay, kaya nga kung meron tayong pinagdadaanan na kalungkutan o kapighatian, siguradong sa dulo nito ay mayroong kapalit na kagalakan. Kung ang pinagdadaanan mo na kalungkutan ngayon ay bunga ng iyong kasalanan, ng ating kasalanan, ang gagawin lang natin ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. At siguradong ang kagalakan ay mapapasa atin. Ganon din, kung ang kalungkutan na yan o kahirapan na yan na pinagdadaanan natin ay bunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailangan lang tayong magtiyaga na manalangin, magtiis na pagdaanan ito dahil sa dulo nito may kapalit na kagalakan, may kapalit na biyaya. Magandang ehemplo ay yung patawarin mo ang isang taong nakasakit sa iyo. Masakit, mahirapan ka, kaya lang merong bungang ibududulot sa iyo dahil mararanasan mo ang kapayapaan at kagalakan. Kaya nga kapatid, anumang bagay na ginagawa natin, kung ito'y pagsunod sa kalooban ng Diyos, siguradong may kapalit na kagalakan. Mahal ka ng Diyos, kapatid, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. Kaya pagkalat natin ang mabuting balita, ang Diyos ang mabuting balita. At huwag tayong makinig o mamuhay sa fake news.